Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ingrid Leslie Cadena, mula sa ikalimang baitang, seksyon Masikap. Hintayin mo pa bang matapakan? Linggo ng Wika. Isang kaganapang binigyang halaga ng mga mag-aaral na nasa elementarya. Malimit ay may programa upang ito'y pagdiwang. May tula, dula-dulaan, tanging bilang, awitan, at kung ano-ano pa. Ngunit kung ating tatanungin ang mga nakakatanda at mga profesional na Pilipino, mangilan-ngilan lamang ang nagbibigay halaga sa ating wikang pambansa. Kung ang mga Pranses ay may bonjour at ang mga Kastila ay may hola, ang mga Italiano ay meron namang ciao at ang mga Pilipino ay may hello. Bakit kaya hindi natin ginagamit ang kamusta o di kaya'y mabuhay? Ito ba ay dahil mas nakagaya natin magsabi ng hello o hi? O ang salitang Ingles ay mas tanggap ng lipunan at pasosyal o dekalong pakinggan? Marami sa ating mga Pilipino ay may mentalidad na ang taong gumagamit ng ating sariling wika ay hindi kasing galing ng isang Inglesero. Malimit nating naririnig, magaling ang guest speaker nila kasi pure English ang speech niya. Marami sa ating paaralan ang mabibilang sa mga taong ito. Ilang pagtatapos natin nasasaksihan na ang valedictorian ay nagbibigay speech, samantalang ang salutatorian ay nagbibigay ng talumpati. Bakit hindi magtalumpati ang valedictorian at mag-speech naman ang salutatorian? Dahil nga siguro mas kahanga-hanga ang nag-i-Ingles. Hindi naman ako tutol sa mga Pilipinong nagsasalita ng wikang banyaga. Sa katotohanan, ang abilidad nating mga Pilipino na magsalita at umintindi ng Ingles ay isa sa dahilan ng laganap na pang-angkat ng lakas tao mula sa ating bansa. Dahil sa kakayahan natin na magsalita at umintindi ng Ingles, mas pinapaboran ng mga bansa tulad ng Estados Unidos, Inglaterra at Ire ang ating mga manlalaot, inhinyero, katulong, nurses, manggagamot, yaya at iba pa kumpara sa ibang lahi. Ay Europa, marami ang bilingual at multilingual. Sa dami ng iba't ibang wika sa dakong ito, marami ang nagsusumikap na matutunan ang salita ng ibang lahi. Malaki ang natutulong nito sa paghanap ng trabaho at komunikasyong pangangalakan. Ngunit, tingnan natin ang mga Pranses kung paano nila mahalin ang kanilang wika. Sinisikap nila itong matutunan ng ibang lahi at maging ang buong mundo. May tiwala sila na ang kanilang wika ay hindi mas bababa sa salitang Ingles. Ginagamit nila ito na may pagmamalaki. Ilan na nga ba sa atin ang naging malansang isda at di nagmamahal sa ating sariling wika? Mahirap mang tanggapin ay marami sa atin ang halimbawa ng tinutukoy ng ating bayani na si Rizal. Tulad ng ating bandila, ang Pilipino ay simbolo ng ating pagiging Pilipino. Mahalin natin ito at ipagmalaki. Hihintayin mo bang matapakan ang iyong paa? Okay.